Lucinda, ano ba? Hindi pa ito ang oras para patayin natin si Jana. Papahirapan muna natin siya katulad ng iba. Sabi ni Alberto kay Lucinda habang niyuyugog nito ito sa balikat. Tila nahimasmasa naman si Lucinda dahil bigla itong tumigil sa paghuhula. Oo, tama ka. Pasensya na. Bumalik na naman kasi sa isip ko yung ginawa ng mga yun kay Angelica natin. Ibinaba na ito ang kamay na may hawak na itak. Kahit papano ay nakahinga ng maluwag si Jana. Kung hindi siguro ito napigilan ni Alberto, ay baka patay na siya ng mga oras na yun. Iyak pa rin ang iyak si Jana. Iniisip niya tuloy kung ano ba ang naging malaking kasalanan niya para sapitin niya ang ganito. Ang gusto lang naman niya ay magkaroon sila ng nanay niya na maginhawang buhay. Iyong kakain sila ng 3 beses isang araw. May sapat na pera para sa pangangailangan at bahay na disente. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Kayo na po ang bahala sa akin. Piping dasal niya. Muling lumapit si Alberto sa kanya at sa pagkakataong ngayon ay kasama na ito si Lucinda. Kapwa may nakakatakot na mga ngiti sa labi ng dalawa. Para siyang isang kriminal na bibitayan. Pumikit na lamang siya at unting-unting tinanggap na ito ang siguro ang katapusan niya. Maigi na rin marahil na mamatay na siya para magkasama na sila ng nanay niya doon sa kabilang buhay. Simulan na natin, Alberto. Sige, asawa ko. Maawa kayo sa akin. Wala akong ginawang masama sa inyo. Umiiyak na pakiusap niya habang nakapikit. Wala siyang narinig na sagot mula sa mag-asawa. Ang tanging narinig lang niya ay ang kalansingan ng mga kutsilyo. Nay, huwag kang mag-alala. Magkakasama na rin tayo ulit. Wala nang makakapaghiwalay sa atin dyan. Aniya sa kanyang isip. Sinasabi na nga ba at babalik kayo dito? Ang sigaw na yun ng isang lalaki ang gumulat kay Jana. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata upang tingnan kung sino iyon. Isang lalaki ang papalapit sa kinaroroonan ng mag-asawang Alvarez. May tangan itong isang mahabang baril na hindi niya alam ang tawag. Baka sa mukha nito ang galit at puot. Wala itong suot na pang-itaas at tanging maduming pantalon lang ang suot nito, kaya mapapansin agad ang malalaking peklat nito sa kawan. Sino ka? Ulat na sagot ni Lucinda. Hindi sumagot ang lalaki. Pagkalapit nito sa mag-asawa, inundayan ito ng suntok si Alberto sa mukha. Natumba ito at dumugo ang ilong. Si Lucinda na may hindi na nakapalag nang hampasin nito ng lalaki ng dulo ng baril sa noo. Malakas na napasigaw sa sakit ang babae habang sapo ang dumudugong noo. Nagtataka man si Jana kung sino ang lalaking dumating, ay nagkaroon naman siya ng pag-asa. Pag-asang mabuhay pa. Pag-asang makaligtas sa kamay ng mag-asawang Alvarez. Tinanggalan siya ng lalaki ng busal sa bibig. Salamat, iyon agad ang namutawi sa mga labi ni Jana. Umalis ka na dito. Tumakas ka na. Anito, sino ka ba? Sa mukha ng lalaki. Marahil ay hindi pa lampas sa kalendaryong edad nito. Naghanap ng kutsilyo ang lalaki at nang makakita ito ay isa ng pinutol ang lubid sa kanyang kamay at maging sa paa. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang importante ay makalis ka dito at matigil ng gawain ng mag-asawang ito. Sagot ng lalaki sa kanya. Hindi mo siya pwedeng palisin. Biglang bumangon si Alberto at akmang susugin ng lalaki gamit ang kutsilyo. Naging maagap naman ang lalaki at pinaputukan ang kamay ni Alberto na may hawak na patalim. Sa lakas ng impak ng bala ng baril ay sumabog na parang naging longganisa ang itsura ng kamay nito. Napasigaw ito sa labis na sakit at muling napaupo sa isang sulok habang nahihintakutan na nakatingin sa wasak na kamay. Agad naman ay nilapitan ni Lucinda ang asawa upang daluhan. Alberto, palahaw nito. Umalis ka na, sabi ng lalaki sa kanya. Paano ka? Huwag mo na akong alalahanin. Isa pa may gagawin pa ako dito. Sige, mag-iingat nga. Ako nga pala si Jana. Ruben, alis na. Salamat uli, Ruben. Aniya at lumabas na siya sa silid na iyon. Pagkalabas niya ng basement at tumigil siya sa may salas, pinunit niya ang laylayan ng suot niyang t-shirt at ginamit iyong pangbenda sa sugat niya sa lieg. Sino ka ba? Anong kasalanan namin sa iyong tao ka? Galit na sigaw ni Lucinda sa lalaking biglalang pumasok sa basement at pinatakas si Jana. Hawak niya ang sugatang kamay ni Alberto na durog dahil sa lakas ng tama ng baril. Nakapikit na lang ang kanyang kabiyak na parang tinitiis ang sakit na nararamdaman. Mahinang tumawa ang lalaki. Naglakad-lakad ito sa harapan nila at maya-maya ay huminto sabay tingin sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit hindi niyo na ako matandaan, Mrs. Alvarez, dahil napakatagal ng panahon iyon. Isa pa ang akala niyo siguro ay patay na ako. Ani ng lalaki at ngumisi ito. Napakunot-noo si Lucinda. Ano bang pinagsasasabi mo ha? Papatayin kita. Akamang tatayo sana siya para atakihin ang lalaki gamit ang itak. Ngunit mabilis nitong naitutok sa noo niya ang dulo ng baril. Nanginginig na laki na lang ang mga mata niya. Kung may mamamatay man dito ngayon, kayong dalawa yun at hindi ako. Sigaw ng lalaki.
Muli siyang inundayan ito ng hampas ng baril sa noo, kaya naman napabalik siya sa tabi ni Alberto. Hindi niyo talaga ako natatandaan. Kasi papaalala ko sa inyong dalawa. Naalala niyo ba yung 3 lalaki nang pumatay sa anak ninyo? Ilang taon na ang nakakaraan. Yung 3 lalaking minor de edad na dinukot ninyo. Pinahirapan ng ilang araw at pagkatapos ay walang awa ninyong pinatay. Sa paninita ng 3 naturang lalaki ay parang may alam ito sa nangyari. Pero paanong may alam ito? Tanging silang mag-asawa lamang at ang kamag-anak nilang pulis ang nakakaalam niyon. Hindi sinasadya ay napansin ni Lucinda ang malalaking peklat ng lalaki sa katawan nito. At biglang bumalik sa alaala niya ang mga ginawa nilang pagpapahirap sa 3 lalaki na iyon na pumatay sa kanilang ama. Nahihindik na napatingin siya sa mukha ng lalaki. Hindi, huwag mong sabihin na. Hindi na niya ituloy ang kanyang sasabihin. Umiling siya ng sunod-sunod. Hindi maaari ang iniisip ko. Imposible. Bakit Mrs. Alvarez? Natatandaan mo na ba ako? Nakangising lumapit ang lalaki sa kanya at lumukod para magtapat ang mukha nila. Titig na titig siya sa mukha ng lalaki. Nakaawa ang kanyang bibig at hindi makapaniwala. Hindi, iyon lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Ako si Ruben, isa sa 3 lalaki na pumatay sa anak niyo. Akala niyo siguro, napatay niyo na ako. Aniya at muli na siya nitong inisihan. Tila isang demonyo na ang kaharap niya. Pakiramdam ni Ruben ay ubos na ang dugo sa buong katawan niya dahil sa dami ng sugat niya. Sa mukha, leeg, katawan, braso at maging sa kanyang paa. Malabo na rin ang paningin niya. Basta ang narinig niyang usapan ng mag-asawang Alvarez ay ibabaon siya sa lupa kasama ang 2 pa niyang kaibigan. Alam niya kung bakit ito ginagawa ng mag-asawang iyon. Silang 3 kasi ang pumatay sa anak nito. Aaminin niya na lulong sila sa ipinagbabawal na gamot nang gawin nila iyon. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Patay na ba talaga ang 3 iyan, Alberto? Narinig pa niyang tanong ng babae. Oo naman, Lucinda. Sa tindi ng pagpapahirap natin sa kanila, siguradong patay na ang mga iyan. Ang kailangan lang natin gawin ay ibaon sila sa lupa. Sige na, tulungan mo ako hilahin ang mga hayop na ito. Sa kusina tayo dadaan. Sagot ng lalaki. May humawak sa paa ni Ruben at hinila siya. Hindi na lang siya pumalag at baka kung ano pa ang gawin ulit sa kanya ng 2 iyon. Inihulog siya sa isang may kalaliman na hukay. Kasama ang 2 pa niyang kaibigan. Nang salid na ulis ang 2 ay nag-isip agad si Ruben. Buhay pa siya pero ang 2 kasama niya ay patay na. Kailangan niyang mabuhay. Hindi siya papayag na sa ganit siya mawawala sa mundong ibabaw. Ipinatong niya sa katawan niya ang katawan ng 2. Sinadya niyang takpan ng kanyang mukha upang kahit papano ay makahinga siya. Nang bumalik na ang mag-asawa ay inumpisa na ng mga yun natabunan sila ng lupa. Hinang-hina na si Ruben ang tuloy na siyang matakpan ng lupa. Walang masyadong hangin na pumapasok at lumalabas sa kanyang baga, ngunit kailangan niyang magtiis. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago siya kumilos. Ginamit niya ang natitira niyang lakas para makaawan sa pagkakabaon sa lupa. Kahit hirap ay nagtagumpay naman siya. Habol niya ang kanyang paghinga ng sa wakas ay may ahon niya ang sarili mula roon. Napahinga na lang siya at napatingin sa kalangitan habang unti-unting bumubuhos ang ulan na siyang luminis sa lupa at putik na dumikit sa kanya. Maluha-luha si Ruben matapos niyang balikan ang parteng iyon ng kanyang buhay. Ang buong akala niya ay katapusan na niya. Wala naman siyang balak gumanti noon sa mag-asawang Alvarez. Ngunit ang malaman niyang taon-taon ay pumapatay ang 2 ng mga minor de edad na tulad niya, ay sinumpa ni na wawakasan niya ang gawain ng mag-asawa. At ngayon na ang araw na iyon. Ito na ang tamang panahon. Meron na siyang sapat na kakayahan at lakas para pigilin ang 2. Paano nabuhay ka? Pinatay ka na namin. Nanginginig ang baba na natanong ni Lucinda. Nanlalaka pa rin ang mga mata nito sa labis na gulat. Kahit ako hindi ko alam, pero isa lang ang sigurado ko. Nabuhay ako para patayin kayo. Ganun lang ang pagkabigla ni Ruben nang may maramdaman siyang kirot sa tagiliran niya. Iyon pala hindi niya napansin. Nagumapang si Alberto at sinaksak na siya nito ng kutsilyo. Malakas na tinadya ni Ruben sa Alberto dahil sa labis na galit. Tumilapit sa may dingding at sa kanya ito binali sa tiyan. Alberto, palahaw ni Lucinda sabay tingin sa kanya. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa asawa ko. Babarilin na rin sana niya ito ngunit naubusan na pala siya ng baga. Naalarma siya nang makita na yung nakuha ni Lucinda ang hawak na kutsilyo ng asawa nito. Kinapkap niya ang natitira pang bala sa kanyang bulsa. Ngunit huli na ang lahat. Nagiging mabilis ang pagkilos ni Lucinda at sinaksak siya nito sa gitna ng kanyang leeg. Tumagos pa ang talim sa kanyang batok at nang hugutin nito iyon ay saka bumulwak ang masaganang dugo. Halos mabaliw si Lucinda nang sa pangalawang pagkakataon ay binaril ni Ruben si Alberto sa tiyan
ito tinamaan. At dahil doon ay tila tuyo na nang naputol ang pisi ng kanyang katianaan. Inagaw niya sa asawa ang kutsilyo at bago pa man siya mabaril ni Ruben, ay nilapitan niya agad ito. Buong pwersa na itinarak niya sa leeg nito ang kutsilyo at sa sobrang galit ay tumagos iyon hanggang sa batok nito. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ng lalaki habang siya naman ay tila baliw na nakangiti dito. Nang huhugutin niya ang kutsilyo, ay pati haya itong bumagsak sa sahig. Lumuhod siya sa tabi nito at walang tigil na pinagsasaksak si Ruben sa tiyan. Hayop ka, ito ang dapat sa'yo. Tingnan ko lang kung mabuhay ka pa. Paulit-ulit niyang sabi habang paulit-ulit din niya itong sinasaksak. Nagkalat na ang dugo sa sahig at ang iba ay tumalagsa sa kanyang mukha at katawan. Nang itarak niya ang kutsilyo sa mukha ni Ruben, ay naputol iyon dahil tumama sa bungo ng lalaki. Doon lang siya tumigil at humihingal na napaupo sa sahig habang tumatawang nakatingin sa wala ng buhay na katawan ni Ruben. Maya-maya ay naalala niya si Alberto. Umiiyak na nilapitan niyang asawa. Nakamulat ito, ngunit may lumalabas na dugo sa bibig. Alberto, huwag mo akong iwan. Lumaban ka. Iyak ni Lucinda. Si Jana, ituloy mo ang pag-alala natin kay Angelica. Nahihirapan itong sambit. Alberto, dahan-dahan na pumikit na si Alberto, tumigil na rin ito sa paghinga na lalong naging dahilan para magwala si Lucinda. Mahigpit niyang niyakap ang katawan ng asawa habang walang tigil sa pag-iyak at pagsigaw. Ngunit ilang sandali lang ay nababaliw na tumawa siya at tumigil sa pag-iyak. Tumayo siya at kinuha ang itak.